Sa mga isinilaysay natin, makita na sa mga sanga ng Kristyanismo. Ang Katoliko at ang Orthodox lamang ang naniniwala na ang Eukaristya ay buong buo katawan at dugo ni Kristo. Subalit dito sa dalawa, ang Katoliko lamang ang mayroong Eukaristikong adorasyon labas ng misa. Ito ang nangingiba sa simbahan natin. At sa Pilipinas, ang kinikilala ng Vatican na may gawain ito ay ang Adorasyon Nocturna Pilipina. Ang pagiging sakop sa ANF ay isang katibayan sa paniniwala ng Katolikismo ukol sa Eukaristya. Dahil ang gawain nito ay nakasentro sa pagbibigay ng pagsasamba sa Santo Sakramento, na siyang katawan at dugo ni Kristo, buong buo. Hindi ito magagawa kapag wala doon ang paniniwalang ito. Sa isang survey ng Center for Applied Research in the Apostolate na isinigawa sa mga Amerikanong Katoliko noong 2023, ukol sa paniniwalang presensya ni Kristo sa Eukaristya, may nakakaalarmang resulta. Mas mababa pa sa kalahati ang sumagot ng oo. Sa Pilipinas naman, sa isinigawa na survey ng Veritas noong 2021 tungkol rin dito, may resulta pa naman tayong 77% na sumasang-ayon sa paniniwalang presensya ni Kristo sa Eukaristya. Ang maaaring ipinagnais sa survey na ito ay ang pagkakalinaw sa tanong kung gaano ba kabuo ang naging katawan at dugo ni Kristo ang Eukaristya. Kahit tanggap na ang presensya ni Kristo dito, may bahagi pa ba ang pan at bino na siya ring kinakatulad sa pinaniniwalaan ng ilang sektor ng Protestante? Ang kaalaman natin sa turo ng Simbahang Katoliko ukol sa Eukaristya ay mahalaga. Dapat malinaw sa kaalaman natin na pagkatapos ng pagkonsegrar ng pari sa pan at bino, ito ay buong buo, katawan at dugo na ni Kristo. Wala nang kabahagi ang pan o bino, kahit may pagkasing katulad sa paningin nito. Mabasa natin ito sa pahayag ng Catholic Encyclopedia. When, therefore, he said, "This is my body," the bread became, through the utterance of these words, the body of Christ. The substance of bread was no longer present, but the body of Christ under the outward appearance of bread. The words of institution were at the same time the words of transubstantiation. Thomas speaks here of transubstantiation. So Thomas says, in the great act of consecration, the substance of the bread and wine, that is to say, their deepest and core reality, change into the body and the blood of Jesus, even as the appearances, accidents, species of the bread and wine remain.